Sa gitna ng palitan ng patutsada ng Pilipinas at China, ng hamon ng Chinese Embassy na ideklara ng Pilipinas na persona non grata o paalisin ang kanilang ambassador. May paalala ang Department of Foreign Affairs tungkol dito. Nakatutok si Mariz Umali. Ang World War o palitan ng patutsada ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas umabot na sa usaping pagdedeklarang persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei. I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. Tugon dito ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Ji Lingpeng. Mas simple raw ideklara na lang na persona non grata ang mismong ambassador ng China na si Jing Quan dahil tanga nito ang responsibilidad sa lahat ng salita at aksyon ng Chinese Embassy. Kung makakatanggap daw ito ng abiso mula kay Pangulong Marcos, agad daw lilisanin ni Ambassador Jing ang Pilipinas nang may pagmamalaki at dangal na nagawa niya ang kanyang tungkulin sa kanyang bansa. At kung may idedeklara raw ang Pilipinas na persona non grata, isama na rin daw siya at ang buong media affairs and diplomacy team dahil wala raw silang iwanan. Gayunman kahit daw isara ang kanilang embahada, patuloy daw nilang lalabanan ng paninira sa China. Mabigat ang deklarasyong persona non grata, salitang Latin nang ibig sabihin ay unwelcome person o taong hindi katanggap-tanggap. Dito pinauuwi ng host country ang isang foreign diplomat sa kanyang bansa. Ayon mismo sa Department of Foreign Affairs, isa ito sa pinakamabigat na hakbang pandiplomatiko na maaaring ipataw ng gobyerno laban sa dayuhang diplomat. Babala ng DFA, mabigat ang implikasyon nito dahil maaaring gumanti o magsagawa ng countermeasures ang kabilang bansa, kaya hindi ito basta-basta ginagawa ng hindi iniisip mabuti ang epekto nito sa interes ng Pilipinas. Ginagawa lamang daw ito bilang last resort kapag nasira na ng lubos ang diplomatic relations ng dalawang bansa at wala ng ibang solusyon para maayos ito. Pero nananatili raw ang commitment ng DFA sa tama at epektibong diplomasya para sa national interest. Patuloy daw itong may komunikasyon sa Chinese government. Hiniling din ng DFA na bigyan sila ng sapat na espasyo para gampanan ang tungkulin nito at ayusin ang mga issue sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Sa halip na sa pamamagitan ng pampublikong diskurso, alinsunod sa vision at paggabay ng Pangulo bilang architect ng Philippine foreign policy. Sa ngayon, ang China ang nananatiling largest overall trading partner ng Pilipinas. Sabi naman ng Malacanang, aware po siya at nakikipag-usap din po siya kay Secretary Tess Lazaro at ang aking nabanggit na sinasabi natin polisiya, yun po ang sinasabi ng Pangulo. Pwede naman pong pagsamahin, pwede naman pong magkaroon ng firm action with diplomacy. tingin ni Professor J. Batong Bakal, nag-iiba na ang tono ng China. Kasi nga parang nagiging super sensitive na sila. No? Again, yun nga, kahit yung mga individual fora and talks ng mga tao, babanatan na ng ganyan. No? So, para sa akin, yun ay indication na lumalaki yung kanilang insecurity. Kaya sila galit na galit sa Pilipinas, dahil ang Pilipinas ay obvious na mas maliit sa China in terms of its economy, population, no, and political influence, and yet nangangahas siya na tumindig laban sa China, no? Si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ipinagtataka kung ano ang ikinagagalit ng Chinese diplomat. Actually, Sir Arnold, nakakatawa na lang Kasi parang hindi ko malaman ano ba talaga kinahinakit ng budhi ng Chinese Embassy. Yung caricature o dahil sinasabi natin yung totoo na ginagawa nilang pambababoy, pagwawalang hiya ng karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tingin ni Professor Batong Bakal, maaaring humupa ang tensyon kapag tumigil ang magkabilang panig sa palitan ng patutsada. That's one way, no, na para ma-de-escalate. Sige, you've said your piece, stop muna. Cool down muna. In the end, I think DFA will have that responsibility to decide what's the step to take. After all, sila yung Foreign Affairs Department. Diplomacy is their their sphere talaga. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras.